Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay narito muli sa bahay sambahan. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit. Ating bigyang papuri ang ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng bawat kahapon, ngayon at bukas. Amen. At pati ang walang hanggan. Sabi nga niya, buhay na walang hanggan. Awitin natin. Yung pong salitang praise Him ay nakapatungkol sa kagandahan, kadakilaan, kung sino siya. Yan ang praise. Pagpupuri, pagka sinabi nating pasasalamat ay tungkol sa kanyang mga ginawang mabuti. Ito naman ay sa kanyang kagandahan at kadakilaan. Praise Him, praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him, Jesus the blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest of angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, praise Him, till of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Up and bounded, wonderful, deep and strong. Yes. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Alam niyo po, isang napakasarap yung laging sa tuwinang merong pagkakataong tayo umawit ng papuri sa Panginoon, yung kasama ka na umaawit. Tama? Amen? Amen. Masarap po yung kasama ka pang umaawit ng papuri. On the second stanza now. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with the silence ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory, and to the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Wow. Keep walking with the Lord. Amen. If we have a joyful song, we can keep walking with joy. Amen. Amen. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, Praying every day. On the second. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Keep walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep
trusting in His word every day. Keep looking for the sun, Yes, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, Let's shout and sing. keep walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Ang galing, ano ho? Amen. Araw-araw, gano'n, ano? Napakaganda. Alright, tayo po'y tumayo, tumindig sa pangako ng Diyos. Awitin natin na merong pananangan, ang pangako niya'y tapat at tiyak. Everyone! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Ladies, standing on the promises that cannot fail. Amen. Wow, gentlemen. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. I'm standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Alam niyo po, bago natin awitin, yung mga lumang awitin hindi naluluma kapag ka ang puso ay laging bago ang kagalakan sa Panginoon. Amen. So hindi ang nagpapaluma ng awit ay yung matagal na panahon, kundi yung puso na naluluma. Pagka laging masayang puso, parang laging bago yung awit. Alright, po. on the last Amen. stanza. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Awitin natin itong buhay. Ang ating inaawitan, sinasamba, He lives. Everyone, let's serve. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear the voice That's of daily. cheer. Amen. And just the time hand I of need mercy, Him, the He's voice of cheer. always near. Amen. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Another song. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary,
never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He Yes, praise lives, God. salvation to Let's impart impart. the salvation message. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. And all the people say amen? Amen. Wow. Meron po tayong buhay na Panginoon. Ako, napakaganda po ng simoy ng hangin. Ano? Malamig, maginhawa, sariwa. Bagamat sa iba pong lugar, talaga namang lubog. Ano? Lubog. Marami pong napinsala. Pero tayo po dito, palibasa, medyo hindi naman tayo na nagitnaan ng bagyo. At saka tayo nasa mataas na lugar, ay hindi naman tayo binahan ng gano'n. Kaya papanalangin natin yung mga taong napinsala sa iba't ibang lugar. Okay po, so tayo po ay mananalangin. Tawagin natin si Brother Joel ngayong gabi. Brother Joel, alika, pangunahan mo tayo sa pambungad na panalangin at alalahanin mo din, ipanalangin yung mga binaha ngayon. At talagang abot-abot ang mga pangangailangan sa iba't ibang dako. Sige, kapatid. Let's pray. Maraming Diyos, maraming salamat po Panginoon dahil pinahintulutan mo kami Panginoon na parito sa bahay-sambahan. Opo. Kahit na po masama ang panahon ay hindi po namin ito inalintana dahil ikaw po ang Diyos na amin pong pinupuri Opo. at pinasasalamatan sa mga oras na ito. Salamat po. Dalangin po namin Panginoon Diyos ang mga sinalanta ng bagyo. Sila po Panginoon ay pagkalooban mo ng lakas ng loob, Amen. tibay ng pananampalataya po sa inyo at nawa may mga panahon na makilala ka nila bilang Yes, Panginoon po. nila at tagapagligtas. Maraming salamat din po Panginoon Diyos dahil kami po Panginoon ay nasa maayos din pong kalalagayan bagamat ang bagyo ay malakas po, ang hangin ay malakas. Dalangin po namin Panginoon na kayo po mag-ingat sa bawat tahanan ng mga kapatiran at ng mga tao na nasa paligid. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito at kami po Panginoon Diyos ay nakakapakinig muli ng iyong salita Panginoon na magpapalakas at magpapatibay ng aming pananampalataya. Amen. Dalangin ko po Panginoon Diyos ang pastor namin na magsasalita o kung sino man po ang tagapagsalita ngayong gabi ay maging pagpapala po sa bawat isa po Panginoon Diyos sa amin. Opo. Maraming salamat po. Patawarin niyo po kami Panginoon sa amin po mga nagawa, naisip at nasalita sa mga oras na ito amin po niadalangin sa inyo. Kami ay iyong patawarin po Panginoon Diyos sapagat Opo. kami po Amen. ay mahina, taong mahina po Panginoon Diyos sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po sa inyo po namin kakatiwala. Pinasalamatan ka namin. Sa gabing ito, binabalik namin sa inyo ang papuri. Salamat sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Narito po ang ating mga kapatid para pangunahan tayo. Unang Samuel, Kapitulo 24, talatang 1 hanggang 22. Basahin natin ang sama-sama at malakas. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 24 verse 1 to 22. Basahin natin ito ng may buong puso at pagkakaunawa at tayo po'y sabay-sabay sa verse 22. Verse 1, At nangyari nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Pelisteo na nasaysay sa kanya, na sinasabi, narito, si David ay nasa ilang ng En-gedi. Nang magkagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inusig si David at kanyang mga lalaki sa mga bundok ng may ilap na kambing. At siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. At pumasok si Saul upang takpan ng kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao
ay tumatahan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayoy, tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya'y ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Sa gayoy pinigilan ni David ang kanyang mga tao na mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul, at tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy ng kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay inikod ni David ang kanyang muka sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito, pinagsisikapan ka kang sakta ni David? Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib at sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito'y iyong tingnan, ama ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastasin mo at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay, at hindi ako nagkasala laban sa iyo, bagaman iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ng sabi ng kawikaan ng mga matanda, sa masama magmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang kuto? Maging hukom nga ang Panginoon, hatatulan tayo, at tingnan, at ipagsanggalang ang aking usap, at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa sa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At iyong ipinakilala sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ko pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo nga ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking binhi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking magulang. Sabay-sabay po tayong lahat. At sumumpa si David kay Saul, at si Saul ay umuwi. Ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat.
Jesus said, I'll be with you from day to day. Now I am singing, my heart is dreaming in serving God. And He is risen, and He has lived deep in my heart. And then I cried and cried and cried, thinking of blessings I received, the joy and peace He gave to me from day to day. With all my heart, I close my eyes, and then I feel the touch of God is really real. And Jesus said in simple words, "Dear, stay with me." And then I cried and cried and cried, thinking of blessings I received, the joy and peace He gave to me from day to day. With all my heart, I close my eyes, and then I feel the touch of God is really real. And Jesus said in simple words, "Dear, stay with me." And Jesus said in simple words, "Dear, stay with me." Amen. All the people say amen. Wow. Wow, napaka palad po natin. Meron tayong Panginoong Hesus na tinatawagan. Ano? Yung iba, hindi sa Panginoong Hesus natawag. Hindi sa Diyos na nakilala natin eh. Ang tinatawagan ng iba, lalo na yung mga walang Diyos na mga bansa. Alam niyo, ang tinatawagan nila, it's either pera, hari, ninuno, ano pa, kalikasan, ganon. Hindi naman mga Diyos, mga nilikha ng Diyos. Kaya mapalad po tayo na namulat tayo sa katotohanan, hindi na po tayo alipin ng kinagisnan. Hindi na tayo alipin ng ating sariling haka. Meron na tayong basihan, ang Bible. At ang Bible, marami naman pong pumintas na dito, marami na nagsuri, marami nang nagsaliksik nito. Pero itong aklat na ito ay talagang napatunayang historically accurate, ano? Oo, historically, geographically accurate. Yung mga lugar na binabanggit dito, yung mga pangyayaring binabanggit dito, ano? Prophetically accurate. Yung mga hula niya ay talagang nang sabihin niya, ilan libo na yung mga nangatupad na mga nagdaan, ilang hula na lang ang natitira, alangan namang yung pasumala. Ano? Kaya sabi nga ng Bible, kapag ka merong propeta na humula at nagkamali ng isa lang, ay hindi yun sugo ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi naniniwala sa mga nag-aangking mga propeta sa ating panahon ngayon at mga nangahuling mga nag-aangking propeta. Talagang ang mga propeta ay tapos na. Hindi na po, ang propeta isinulat na po yung mangyayari. Narito na po sa aklat ng salita ng Diyos. Kaya hindi na po tayo pala dun sa mga prophet. May kausap ako nung minsan. Ngayon daw, magra-rapture na ngayong coming June 2025. Sabi ko nga, dumating man yan o hindi, basta ang mahalaga, kung dumating yan, kasama tayo. Pero ayaw natin magpatali dun sa mga dates na inilalagay. Okay, tayo po tumayong lahat ngayong gabi. Atin pong buksan ang ating pong pag-aaralan, babasahin salita ng Diyos. John chapter 21. John chapter 21. John chapter 21. John chapter 21. Basahin na lang po muna natin, isa munang talata. Verse 3. Talatang 3. Verse 3. Basahin natin lahat.
Ready? Begin. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately. And that night, they caught nothing. That night, particularly, pinpoint ng salita ng Diyos. That night, haring walang gabi na katulad nito, but that night, they caught nothing. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi, a night of failure with a greater purpose. A night of failure with a greater purpose. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. May mga layunin ka na hindi alam ng tao, lingid sa amin ang gawa ng iyong mga kamay. Pero dahil meron kang salita sa pagbabasa namin, pag-aaral, ikaw po ang nagpapahayag, nagpapakilala kung paano ka gumagawa, paano ang iyong pamamaraan, upang kami po ay huwag mga tisod, huwag kaming mga lungkot, huwag kaming panghinaan ng loob, at huwag kaming magtampo sa Diyos. Kapag ka meron kaming mga ninanasa ng aming puso, ay hindi mo pinapangyari. Sapagkat laging meron kang mas dakila at mas magandang dahilan. Kaya kami po ay lalong maging panatag at tumiwala na ang Diyos ay Diyos at hindi kami dapat magtampo sa Diyos. Hindi kami dapat lumayo, kundi lalo kaming lumapit, magpakumbaba, sumamba, maglingkod. Patunayan namin na kami alipin mo at ikaw ay aming Panginoon. Kaya, O Diyos, sa iyong salita, amin pong tutunghayan ang pangyayari na naganap upang kapulutan ng aral sa aming pang-araw-araw na buhay dahil kami man ay daranas ng mga kabiguan sa buhay na ito. Hindi lahat ng aming pagsisikapan ay magtatagumpay. Pero sa lahat ng ito, O Diyos, kapag alam namin kung paano ka gumagawa, ang dulot po sa amin ay awitin ng kagalakan, pasasalamat at pagtatagumpay. Kaya pangunahan niyo po kami, maging lahat na nakikinig kasama namin sa online. Ikaw na po magpala sa iba't ibang karanasan, iba't ibang kalagayan ng mga tao na hindi naman namin minsan alam kung ano ang nangyayari sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang katawan, sa kanya-kanyang kabuhayan, sa kanya-kanyang kalusugan, at kung ano-ano pa, mga relasyon na mahalaga. Pangunahan niyo po kami, O Diyos. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say, Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Amen. Amen. A night of failure with a greater purpose. Sino sa inyo ang hindi pa nabigo? So, familiar tayo sa kabiguan. Wala dito sa ating mabubuhay ng maraming taon na hindi kayo makakaranas ng kabiguan. Pero kapag hindi ng tao nabasa ng tama, ano ang layunin ng mga kabiguan? Sabi nga ni David, it is good that I have been afflicted, that I might learn the statutes. It is good. Ayun palang mga failures, mga afflictions, kahirapan sa buhay, ay hindi masama. Ito'y mabuti. Sabi nga ni Haring David, it is good. It is good that I have been afflicted. Ang purpose naman pala, that I might learn. Para matutunan natin yung mga fixed obligation natin sa Diyos. Yung mga hindi na natin dapat binabago. Para matuto tayo. May mga bagay na hindi na dapat binabago kasi mga tao pa bago-bago eh. Yung tama na alam na nating kalooban ng Diyos, huwag na nating bago-baguhin. Amen. Dapat po maliwanag yun. Let's say, magbasa ng Bible. Tama yun. Sabi nga ng Bible, siya na nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ay, huwag na nating baguhin yon. Kung kayo nagbabasa ng Bible, huwag nyo nang bago-baguhin. Talagang magsikap tayo. Alam niyo, para yung exercise. Yung mga nag-exercise, marami sa atin hindi sanay mag-exercise. Bakit po? Mahirap mag-exercise Kuha pa ng oras, masakit sa katawan, hindi mo ma-maintain, minsan nagmamadali ka. Pero sa totoo lamang, ang exercise mabuti. Kailangan natin, lalo na kung tayo hindi naman laging naglalakad, hindi naman tayo hard labor, sedentary tayo ang buhay natin, o kaya sabihin natin very comfortable ang buhay, kailangan natin ng talagang intentional movement or exertion of effort, yung banat ng buto, para lalong dumaloy ang dugo, para maganda ang daloy ng dugo. So kailangan ng exercise. Kaya ganun lang din po yan. So,
dito, this time, ang mga alagad, walang bagyo. Imagine niyo, walang bagyo. Kung naalala nyo, mga alagad, sinumahan ng Panginoon sa dagat, tapos hindi nila alam sa gitna ng dagat babagyo. Ano nangyari sa kanila? Sila ay nangatakot. Dito ngayon, walang bagyo. O ano naman ang naranasan nila? Walang bagyo. Dito naman, walang bagyo. Ano naman ang naranasan nila? Lungkot. So tingnan ninyo ha, may bagyo, ang dulot sa atin takot. Walang bagyo, pero kabiguan, ang dulot sa atin ay lungkot. So sa inyo ilalagay ang tao na siya mananatiling masaya? Tayo ba ay patatakbuhin ang tao kung anong nangyari, yun ang mangyayari sa emosyon natin? Halimbawa, bumagyo. Dahil may bagyo, may lindol, may kidlat, may taas ng mga pamasahe. Ha? O kung ano, may banta ng mga gera, matatakot tayo, ang emosyon natin, tataas. Matetense tayo. Pagka naman walang bagyo, ang damdamin mo naman, napakalalim naman, naroon naman sa baba, malungkot na malungkot ka dahil ng kabiguan sa buhay. Ano mangyayari sa emosyon natin, sa kalagayan natin? Di akyat baba, para tayong siso. Ha? Parang roller coaster, pag ganun-gano ng buhay, parang alon sa dagat, walang katahimikan. Ganyan ang buhay ng marami. Kapag ka ganun, wala ba siyang mapanghawakan na pwede siyang maging matatag? Pero kapag ka may hinahawakan kayo na nagpapatatag sa inyo, kahit na anong mangyari, abay panatag kayo kasi nakahawak kayo sa matatag. Amen? So ganun ang Diyos. Yun ang salita ng Diyos. Maaari yung mga tao ngayon hindi masyadong nag-aalala kasi wala pa silang problem. Pero pagdating ng problem, yan na. Diyan nalalabas yan. Ngayon, sa takot man o sa lungkot, mapapansin nyo, sa takot man o sa lungkot, naroon si Jesus na tagumpay ang dulot. Sa takot man o sa lungkot, naroon si Jesus na tagumpay ang dulot. Na kay Jesus po yung tagumpay laban sa lungkot at tagumpay laban sa takot. Pero ilang mga bagay lang po ang ating obserbahan po dito. Number one, doon po sa chapter 21 verses 3 to 5, maliwanag po dyan na sinasabi, ang gusto ko lang pong bigyan ng tuunan natin ng pansin kasi sila po ay nangisda. Sabi ni Pedro sa verse 3, mangingisda ako. Mangingisda ako. Sabi naman ng mga kasamahan niya, mga alagad, kasama kami. Sakaya na sila sa bangka, kaagad, excited sila. Pero that night, sabi sa verse 3, they caught nothing. So number one, their failure that night was unexpected. Hindi nila inaasahan na wala silang mahuhuli kahit isa. Nung gabing yon, bihasa sila, mga mangingisda sila. Alam nila kung kailan lumilitaw ang isda. Alam nila na kapag walang buwan, o kaya may buwan, kung alin man. Alam nila kung anong galaw ng isda. Pagka walang buwan, o may dala silang pang-ilaw, hinahabol ng mga isda yung ilaw na yan. Nilalapitan ng kaya may dalang gasera minsan yung mga manging isda. At saka pagka walang buwan, hindi maliwanag, lulutangan yung mga yan nadami yan. So, pero, ipinakita ng Panginoon na hindi sa sariling sikap dahil bigo sila that night. Remember, they were experts. Maraming taon na silang nangingisda. Maraming taon na, maaaring umuwi sila ng kaunti ang huli. But never na umuwi sila, na pare-pareho sila, wala silang nahuli kahit isa. Sa dami ng isda sa dagat. Ano kaya ang naging dahilan? Bakit sila hindi nakahuli? Meron namang silang lambat, kumpleto sila sa gamit, kumpleto sila sa kaalaman, kumpleto sila sa karanasan. Gawain na nila ito, meron naman silang sapat na lakas, meron silang lahat ng pabor ng panahon. Walang bagyo. Pero wala silang huli kahit isa. Sa gabing yon, hindi sila biniyayaan ng Diyos na makahuli ng sagana o ng anuman ng gabing iyon upang sila ay turuan ng katotohanang kailangan upang matuto silang mabuhay sa pananampalataya. Kasi po, hindi sila nabuhay sa pananampalataya. Kung naalala nyo, tinawag po sila, itong mga alagad na ito, tinawag para sumunod sa Panginoon. Itong chapter 21, ito po yung kapitulo na kung saan ang ating Panginoong Hesus katatapos ng ipako sa krus. Ito yung panahon na ang ating Panginoon hindi nila inaakala na nabuhay muli. Kasi nung una hindi sila masyadong naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Wala silang ganong
picture na si Kristo mabubuhay na muli. So hindi nila na-expect si Kristo mabubuhay na muli. So instead na sila magpatuloy sa gawain na iniwan ng Panginoon sa kanila, nagbalik sila sa kanilang hanap buhay. Ayun, may mga ganun na isipan na kapag ka ang leader wala na yung kanilang lakas ng loob na nakikita, ay hindi na nabubuhay sa pananampalataya, hindi na salita ng Diyos ang umiiral. Ang gusto nila ay karanasan. So, para maging madali para sa kanila ang buhay, hindi sila nagpatuloy sa paglilingkod, bumalik sila sa paghahanap buhay. Mga fishermen to talagang mga mangingisda. Pero anong layunin? Their failure that night was unexpected. I believe na hindi nila inaasahan dahil kung inaasahan nila na wala silang mahuhuli, kung alam nila na wala silang mahuhuli, hindi na sila pumunta sa laot. Tama? Amen? Hindi na sila pumunta. So human expertise, this is the principle we can get. Human expertise without God's help leads to failure. Kahit kayo ay expert, sabihin nyo na, pag hindi kayo tinulungan ng Diyos, maaaring kayo maaksidente sa daan pa lang. Maaaring kayo hindi na makagising, mamatay na tayo. Ay, hindi ang mahalaga niyan, expert. Hindi ang mahalaga diyan, may pera. Sabi niya ba, nag-aral ako, malakas ako. Parang yung kausap ko nung nababanggit ko sa inyo. 25 years old ako, pastor. Walang sakit, di pa ako mamamatay. Yan ang katwiran niya, inimbitahan ko ng Sunday. Sabi niya, pastor, bata pa, walang sakit, basketball player. Kita niyo naman ako. Aba, pambihira. Tuesday night, dumaan ng linggo, wala siya. Tuesday night, ayun, binangungot, patay. Sino mag-expect na magsasabi na babangungutin, mamamatay ng nakahiga? Yung inaakala niyang ng magulang, inaakala ng nating lahat na kapag nasa bahay, safe. Pag walang sakit, safe, hindi pa mamamatay. Pag bata pa, safe, hindi mamamatay. Pag wala namang ligaw na bala, safe, hindi mamamatay. Ay, yung akala natin na hindi mamamatay, pwedeng mamatay, maraming paraan para sunduin ni kamatayan ang tao. Amen? Yun ang nun Maraming ahensya si Satanas na itinayo para ikaw ang sumundo doon. Kayong sumundo. Minsan ang mga tao sinusundo ng kamatayan sa iba't ibang paraan. Their failure that night was unexpected like that. So human expertise without God's help leads to failure. Tandaan na hindi lang sa hanap buhay ang ibig ng Panginoong ituro sa kanila, kundi lalo't higit sa paglilingkod nila sa Diyos. Dapat ituro sa kanila na may mga kabiguang darating sa inyong buhay na hindi nyo inaasahan. So ngayon pa lang, be ready, mga kapatid. Why? Kahit wala kayong ginawang masama, pwedeng ang Diyos magpadala ng kabiguan. Hindi para kayo biguin. Hindi naman minsan ganun ang reason Kaya tayo nabigo para biguin tayo ng Diyos. Hindi naman yun ang purpose, kaya nga greater purpose. Nabigo, pero hindi yun ang talagang intensyon ng Diyos. Hindi yun ang kanyang ibig talagang palabasin. Ginagamit niya yung failure dahil gusto niya tayong turuan. Okay, basahin ko sa inyo ang Isaiah chapter 61 verse 3. Tingnan niyo po kung paano ang gagawin ng Diyos sa mga Israelita. To appoint unto them that mourn in Zion, that's Israel, to give unto them beauty for ashes. Beauty for ashes. Di ba sinunog sila? Pero sabi ng Panginoon, I will give you beauty. Pagkatapos na kayo ay pulbusin, durugin, gawin kayong abo, papalitan ko kayo ng kagandahan. The oil of joy for mourning. Bibigyan ko kayo ng anointing, ng oil of joy. Mula sa inyong kalungkutan, papalitan ko yan ng kagalakan. The garment of praise for the spirit of heaviness. Mabibigat ang loob ninyo, ang pasanin ninyo, ang kalungkutan ninyo, papalitan ko yan ng espiritu ng pagpupuri. That they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Ang Diyos ang nagtanim sa Israel. Hindi sila basta nakarating sa kanilang bansa ngayon dahil sa kanilang sariling kagustuhan na pumili sila, gusto ko yung lote doon. Hindi naman sila nakarating doon na nagturo sila, gusto namin ng lote doon. Gusto namin, tinignan namin ang mapa, gusto namin yung doon sa may tinatawag na a fertile crescent.
na tinatawag na Palestine, na binubukalan ng gatas at pulot. Ay, hindi naman sila nagturong ganun eh. Sabi ng Panginoon, Abraham, bibigyan kita ng lupain na ituturo ko sa iyo at mamanahin mo at ng iyong mga binhi. Yun na nga, yan ngayon, yung Israel. So itong lupain nila ngayon, ay bigay ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos ang pwedeng mag-appoint ng inyong portion sa buhay na ito, mga kapatid. Kung yung isang bansa na providean niya ng lupain, bawat isa sa atin, pwede din siyang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong mag-alala, He can change, He can transform ashes to beauty. Okay? So naalala nyo, kagaya ito ng magpunta ang Panginoon kila Mary at Martha. Di ba? Binalita sa Panginoon, sabi, Panginoon, yung minamahal mong kaibigan, si Lazaro, may sakit, malubha. Ang Panginoon, hindi nagpunta, hindi pinuntahan. Abay, maya-maya, nabalita na lang niya, namatay na. Ay, nung mamatay, hindi rin siya kaagad nagpunta. Nagpalipas pa ng ilang araw. Hanggang ika-4 na araw nang ang Panginoon ay pumunta. Sabi niya, nasaan si Lazaro? Ay, nailibing na. Nandun na sa libingan. Halika, puntahan natin. Sabi niya, Lord, sa ngayong araw na to, nabubulok na yun. Nabubulok na. Ay, sabi ng Panginoon, hindi ba sabi ko sa iyo, manampalataya ka, makikita mong kaluwalhatian ng Diyos? Yung sinasabi nating human extremity is God's opportunity. Kapag wala ka ng magawa, kapag hindi mo na kaya, pagkakataon ng Diyos para lalo mo siyang makilala. Kaya hindi po kapos na yung ating pisi. Umiling na ang doktor. Kasi may kasabihan tayo, pag ang doktor umiling, ano mangyayari? Patay ang pasyente. Kapag ang Diyos hindi pa umiiling, kahit mag-ilingan lahat ng doktor, hindi mamamatay. Amen? Pero pagka ang Diyos nagsabi ng thumbs down na ganyan, kahit lahat ng doktor magbigay ng pag-asa, walang makakapigil doon sa kagustuhan ng Diyos. So, nagpunta ang Panginoon, late na. Pero, ano nangyari? Mula doon sa libingan na sinasabing nabubulok na, Lazaro, lumabas ka. Ay, di paglabas ni Lazaro, ano nangyari? Di manghang-mangha ang mga tao. Di masayang-masaya yung magkakapatid. Reunion. So ano nangyari? God transformed pain into pearls. Sorrows into success. And brokenness into blessedness. Kaya kung mga kabiguan po kayo sa buhay, let God handle your problem. Let God handle our projects. Let God handle our portion. Kung ano man. Let God handle our promotion. Hayaan nyo sa kamay ng Panginoon. Huwag kayong magpaka-stress sa buhay na ito. Always remember, that night, a failure has a greater purpose. So, their failure that night was unexpected. Sooner or later, there are failures that will come your way. May mga bagay sa buhay ninyo na you will be disappointed, mga kapatid. So, i-ready nyo lang sarili nyo. You will be disappointed. Maaaring magtayo kayo ng business, hindi umunlad. Sinikap nyo at ginawa nyo ang lahat, hindi umunlad. You might be disappointed. Nagpaaral kayo ng anak, inaasahan yung tutulong sa inyo, and then biglang nag-asawa, and you will be disappointed. Maraming ganon. Nagpa-check up kayo, ikaw ay pregnant, hoping kayo, tuwan-tuwa kayo, magkakaanak kayo, and then suddenly, without expecting, nalaglag yung sanggol. Di ba? May mga ganyan. Iba't ibang pangyayari. Na-deny kayo, nag-apply kayo sa abroad. Kung ano man. Marami pong bagay. But there will come a night that you will experience unexpected failure. Number two. Look at verse 6. Anong sabi sa verse 6? 21:6. And he said unto them, hindi wala silang nahuli.
Magdamag silang nahuhuli. Wala silang nahuli. Zero. Bokya. Sabi natin, zero. Dumating ang Panginoon ngayon. Okay? And He said unto them, kasi sabi niya, may pagkain ba kayo? Wala. Okay. And He said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. Ihagis nyo ang inyong lambat sa right side ng bangka. Huwag kayong magkakamali kung saan nyo ihagis. Sa palagay nyo, kung inihagis nila sa kaliwa ng bangka, may mahuli sila. Wala. Hindi sila makakahuli. Naghagis din ang lambat. Mali lang ang lugar na pinaghagisan. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kahit gaano tayo maghagis ng lambat, hahayaan ng Panginoon na maranasan nyo ang failure. Para matuto tayong maghintay sa instruction at makinig sa salita ng Diyos. Kung gusto nyo ng buhay na talagang dire-diretso ang pag-angat, at kung bumababan, ang layunin ay mas mataas ang karugtong. Alam niyo ba kung bakit sa Bible binibigyan tayo ng kapahingahan? Sabi ng Bible, come unto me and I will give you rest. Alam niyo ba kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kapahingahan? Para kayo ihanda sa gagawin nyo sa unahan. Hindi lang tayo binibigyan ng kapahingahan dahil napagod ka sa nagdaan mong ginawa. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng kapahingahan, hindi lang para magpahinga ka dahil ng nagdaang kapaguran, kundi para ihanda ka sa susunod mong gagampanan. Amen? Ngayon, kung ayaw nyo ng gagampanan sa unahan, edi mas mahabang pahinga ang gagawin. Ayan, sa sementeryo. Rest in peace. Ha? Pero, kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pansamantalang kapahingaan, hindi para maging mga tamad, kundi para tayo mag-ipon ng lakas, dahil meron ulit tayong gagampanan sa unahan. Kaya wag po nating iisipin na halimbawa nakatupad tayo ng isang proyekto, nagawa natin, ay salamat, tapos na. Naku, eto na naman si pastor, meron na namang project. Eto na naman kami, meron na naman kaming ambagan, meron na naman kaming project. Teka muna, alam niyo ba kung bakit tayo nagpapahinga? Hindi po tayo nagpapahinga para tapos na ang lahat, wala na tayong gagawin. Hindi po. Kaya tayo nagpapahinga para gampanan uli natin yung nasa ating unahan. Dahil kaya tayo binibigyan ng Diyos ng buhay para tayo maging productive sa buhay na ito. Sino ba ang mas masayang tao? Yung productive, yung unproductive? Yung productive. Subukan ninyong mabuhay na wala man lang kayong sweldo. Walang tumanggap sa inyo sa trabaho. Walang kumuha sa inyo sa mga laro. Yung kayo, ayan, nakalatag lang kayo dyan. Sige, mahiga ka dyan. Walang kumuha sa iyo para magtrabaho. Walang kumuha sa iyo para makasama ka kung saan. Unproductive ka. Subukan mo kung meaningful ang buhay nila. Ano ko? Mas maigi na yung napapagod na maraming ginagawa at maraming napoproduce na trabaho. Kaysa dun sa walang ginagawa na nakaratay lang dun at inip na tayo sa bahay. Kaya lahat ng taong masisipag, ayaw po niya na nakaprente lang siyang nakaupo. Ang lahat ng mga taong masisipag, gusto niyan may ginagawa. Pag walang ginagawa, naghahanap ng magagawa. At gagawa yan para merong magawa. Bakit? Hindi siya sanay ng walang ginagawa. But look at verse 6. Sabi ng Panginoon, cast the net on the right side of the ship. At ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, ye shall find. Binigyan ng Panginoon ng assurance. Pag inihagis nyo sa kanan nyo ihagis. Magdamag kayo, wala kayong nahuli. Naglilinis na kayo ng lambat, pauwi na kayo, bigo kayo, bagsak ang balikat ninyo, wala kayong iuwi sa pamilya ninyo, wala kayong kita. Sa araw na ito, walang pakinabang ang gabi, sayang ang oras, sayang ang pagod. Sana hindi na kayo nangisda ngayong gabi, sana pinagpabukas nyo na, sayang ang buong magdamag. Pero sabi ng Panginoon, that morning, tinagpo sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ihagis nyo sa kanang bahagi ng bangka at kayo'y makakasumpong. Kaya ang tunay na kasaganaan ng buhay, wala sa ating kamay, kundi nasa kamay ng Panginoon. Tingnan niyo, no?
ang kanilang lambat ay hindi nasira sa dami ng huli. Tama ba to? No. Tama. Na? Oh. Ang daming isda. Nang sabihin ng Panginoon, ihagis nyo sa kanan. Paano nangyari? Di ang Panginoon na nagpapasok ng mga isda sa kanilang lambat. So number 2, Jesus proved that He is in control of every blessing. Jesus proved to them that He is in control of every blessing. Ang pagpapala ay hindi laging nakasalalay sa ating sipag at tiyaga. Kaya lamang yung ating sipag at tiyaga ay nakakakuha ng pagpapala dahil ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya. Hindi natin alam yun. Akala ng mga tao, kaya ako umani. Nagtanim ako. Kahit pa magtanim ka kung pabagyuhin ng Diyos, di wala ka ring inani. Kahit nagsipag ka, maghapong kang nakayuko, magtanim ay di biro. Pinagsama mo yung sipag tiyaga. Namuhunan ka ng lahat ng kailangang puhunan. Ginawa mo ang lahat. Hindi ng Diyos pinagpala. Pinadala niya ng salot na daga. Bago ka pa mag-ani, ubus na. Pinadalan ka ng balang. Kaya ang sinasabi ng Bible, huwag kayong yayabang kayong mga tao na hindi, kaya sabi ng mga nakausap ng pastor, sa pamamagitan ng aking 10 daliri, kaya ako napatapos ang aking mga anak. Sa ibabaw, totoo yun Sa ibabaw. Laliman mo ang tingin. At hindi mo masasabing sa 10 daliri mo, kaya ka nakapagpatapos ng anak. Amen? Sabi nga ng Bible, di ba, sa Acts chapter 17, for in Him we move, we live, and we have our being. Sa pamamagitan ng Diyos, nakakagalaw ka, nabubuhay ka, at taglay mo yung pagkataong tama. Sa pamamagitan ng Diyos. Anong 10 daliri? Kahit 20 mo, isama mo, pati paa mo. Gawin mo ng 20. Sa pamamagitan ng 20 daliri, hindi ikaw lang ang nakapagpatapos niyan, pinagtapos yan ng Diyos. Pati ikaw, kaya ka nakakatrabaho, gawa ng Diyos. Tama? Dahil ang buhay natin, hindi natin hawak. Ang Diyos ang may hawak. Kaya nagpapasalamat po tayo na maging maliwanag sa atin na makita natin, pinatunayan ng Panginoon sa kanyang mga alagad na bawat isda na pumasok sa lambat, kaloob ng Diyos sa kanila. Bawat isda na yan. Kaya nga, Jesus proved to them that He is in control of every blessing. Samantalang sinikap na nga nila buong magdamag Lahat na ng hagis ng lambat, ginawa nila. Lahat ng technique sa pangisda, ginawa nila. Usually, ang isda lumilitaw sa gabi. Nakalubog sa umaga. Kaya hindi sila nangingisda pag umaga kasi nakalubog ang isda sa umaga. Ba't sila nakahuli ng maraming isda? At dun eksakto sa sinabi ng Panginoon, ihagis nyo sa kanan. Ang inyong lambat, ihagis sa kanan. At sabi ng Panginoon, makakasumpong kayo. Eksakto. Bakit po? Pati ang mga isda sumusunod sa tinig ng Diyos. Pati ang dagat, kung naalala nyo, bumabagyo, sabi ng Panginoon, peace be still. Pambihira, pumayapa ang bagyo. Pati dagat, nangatakot yung mga alagad. Sino to? Pati ang dagat at ang hangin sumusunod sa kanya. Siyempre, Panginoon yan ng lahat So pinatunayan niya, pinakikilala niya, kaya tingnan niyo po mga kapatid, sa mga crisis ng buhay natin, pinapayagan ng Diyos dumaan sa mga tao ang crisis ng buhay. Para makilala natin na ang Diyos kaya niyang mag-provide at kaya niyang lutasin at kaya niya tayong itawid sa anumang crisis na ipahintulot niyang dumating sa atin. Huwag tayong matakot. At pag hindi nyo natanggap yung gusto ninyo, hindi nyo nakamtan yung pinapala, huwag kayong malungkot. Why? Meron pong time para ibigay ng Diyos yung mga yan. So bawat isda na pumasok sa lambat,
na inuutusan man na Diyos ang pagpapala. Ito ang sabi ng Bible, Deuteronomy 28:8. Deuteronomy 28:8. Ito ang sabi ng Bible. Ganyan ang ginawa niya dun sa mga isda sa lambat. Ito. Yan natin. The Lord shall command the blessing upon thee in the storehouses. Ang Diyos ang mag-uutos ng ang pagpapala ay pumunta sa inyong kaban, sa inyong bodega. Ayan, no? And in all that, thou settest thine hand unto. Lahat ng iyong gagawin, lahat ng pagsisikapan mo, uutusan ko ang pagpapala dyan. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Who is the one? Who is the blessor? God is the blessor. Kaya kahit na ano ang pakiramdam natin, o ano ang sabihin ng tao sa atin, o ano ang trato ng tao sa atin, hindi man maganda ang tingin ng trato sa atin, ng tao sa atin, basta ang mahalaga mga kapatid, gandahan nyo yung pagtingin ng Diyos sa inyo. Magpaganda tayo, magpakalugod-lugod tayo sa Diyos. Lugurin natin siya. So Jesus proved to them that He is in control of every blessing. Wala silang nahuli. Inutusan ng Panginoon yung blessing, ihagis yung sa kanan yung lambat, inutusan ng Panginoon doon yung blessing, hala, punta doon sa lambat. Alam niyo po, hindi nasira ang kanilang lambat. Naalala niyo? Nanghuli din sila ng isda. Sabi ng Panginoon, ihagis ninyo ang inyong mga lambat. Mga, nets, plural. Nakita niyo yun. Amen. No. Sabi ni Pedro, Panginoon, ang huli nga kaming buong magdamag, wala kaming nahuli. Anong sa isa maghagis kami ng maraming lambat? Sige, alang-alang sa sinabi mo, Lord, para naman hindi ka hiya-hiya sa iyo. Parang gano'n, ano? Para hindi naman ka hiya-hiya, Lord, sa iyo. Maghahagis ako ng isang lambat. Di pumalaot si Pedro. Inihagis yung isang lambat. Abay, paghagis ng isang lambat, ano nangyari? Isang katutak na isda ang kanyang nahuli. At ano nangyari? Napunit ang lambat. Anong pagkakaiba nito? Maraming nahuli, hindi napunit ang lambat. Yung isa, marami din silang nahuli, pero napunit ang lambat. Anong difference? Disobedience. Sabi na ng Panginoon, ang dalahin ninyo maraming lambat. Kung dalawa yan, kung tatlo yung lambat ninyo, ihagis yung lahat. Dahil hindi kaya ng isang lambat yung mahuhuli yung isda. Isang lambat lang ang inihuli. Di ano nangyari? Sobra-sobra sa iisang lambat. Nagkandapunit yung lambat. Yun ang nangyayari sa mga taong nagmamatalino kaysa sa Diyos. Ayun ang kailangan nating matutunan. Na kapag salita na ng Diyos ang nagsalita, huwag na nating pag-alinlanganan, huwag tayong magdunong-dunungan, huwag tayong mag-alam-alaman. Palibasa si Pedro, professional na fisherman, for many years, yan ang kanyang hanap buhay. Panginoon, wala nga kaming nahuli. Umaga na, naglilinis na, hahagis namin ng maraming lambat. Sige, para naman hindi ka mapahiya. Hagis ako ng isa. Di si Pedro napahiya. Hindi natin pwedeng ipahiya ang Diyos. Tayo ang mapapahiya. Dahil ang Diyos hindi nagkakamali. Kaya tama yung inaawit natin. God makes no mistake. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga kahit sa pag-aasawa, nananalangin tayo, Lord, lead me. Sa pagpili ng mapapangasawa, dahil pag ako'y nagkamali, hindi ako napalagay sa tahimik. Napagulo lalo buhay ko. Yan nangyayari sa atin. Hindi ko sinasabing lahat ng naging magulo ang buhay dahil sila ang nakasal. Hindi. Minsan, ang reason ay tayo rin. Minsan, hindi naman gawa ni Satanas. Hindi naman gawa ng Diyos. Gawa natin. Tayo. So, inuutusan ng Diyos ang pagpapala. Kaya, number 1, ano nakita natin? Their failure that night was unexpected. But number 2, Jesus proved that He is in control of every blessing. Hindi na ina-expect,
failure that night. But because God is in control of the blessings, siya, pinapangyari niya na yung kanilang kabiguan ay nauwi sa kasaganaan. Okay, number 3. Look at verses 7 to 9. 7 to 9. Ito, maraming nagkakamali dito, ha? 7 to 9. Ano ang nakalagay? Therefore, the disciple whom Jesus loved, tama ba? Said unto Peter, "It is the Lord." Ang dami nilang nahuli na isda. Na discern ng isa sa mga alagad, most probably John, sabi dito, whom Jesus loved, at ang tinutukoy si Apostle John, sinabi kay Pedro, ang Panginoon yun. When Simon Peter heard that, it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Talagang inihila nila sa dami ng huli. Look at verse 9. As soon they were come to land, they saw a fire of coal there, and fish laid thereon, and bread. Ay di, nagsabi, ang Panginoon na. Di, si Pedro, alam mo na si Pedro ang pinaka-extrovert sa mga alagad. Siya ang pinaka-litaw ang leadership. Siya ang pinaka-vocal, pinaka-bold. Si Peter, pinaka-matapang, pinaka-maano magsalita. Siya rin ang pinaka-magaspang sa kanila. Pero siya may leadership, si Pedro. And then, as soon as they were come to land, itong mapamansin, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Meron ng baga, meron ng isdang iniihaw, at meron pang tinapay. Pagdating nila doon, the Lord showed He can provide for His own if He wants to. They failed. Wala silang huling isda, pero binigyan sila ng Panginoon. Pero ang Panginoon hindi humingi ng isda sa kanila. Ang pinakikita ng Panginoon, isang makikita po natin dito, pinakikita ng Panginoon, hindi ko kailangan ang tulong ng tao kung gusto kong kumain. Alam niyo ba, hindi ng Diyos kailangan ng ating pera kung gusto niya. Amen? We believe that? Hindi niya nga tayo kailangan eh. Mas maganda pang utusan niya mga anghel, walang pagod, hindi nahingi ng day off, ang bibilis kumilos. Mas maganda pa niya utusan ng mga anghel eh. Sabihin niya, kayo mga anghel, kayo na ang mangaral. Sabihin niyo, maniwala na salita ng Diyos. Ang tagapagligtas si Jesus. Kayo na mga anghel mangaral. Siguro mas mabilis ang gawain eh, kung anghel ang inutusan eh. Pero hindi yun eh. Kaya nagpapatunay lang po mga kapatid, kung tutuusin, hindi ng Diyos kailangan ng ating tulong. Bakit ba tayo pinag-o-offering pa sa simbahan? Kaya yung iba na-o-offend kaya tayo nag-o-offering pa tayo, nagbibigayan pa. Sa totoo, hindi ng Diyos kailangan yan, kaya lang tayo nag-o-offering, tinuruan tayo ng Diyos. Hindi naman, alam ng Panginoon na sa mundong ito na material, ang commodity o ang instrumento at ang kinikilala ng mga tao dito sa lupa ay pera. Pero kung ang Panginoon, ang tatanungin natin, kaya ba itong gawin ng Panginoon nang hindi na tayo magbibigay ng pera? Pwede. Kaya ng Diyos. Diba? Bakit pa kinakailangan pang magpagasolina, mamasahe, bumili ng sasakyan, mag-maintain ng sasakyan, and so on? Dahil ang Panginoon nga naglakad sa ibabaw ng tubig, wala namang bangka Naglalakbay sila. Ang layo pa nung lalakbay nung sumakay ang Panginoon, immediately naroon na kaagad sila dun sa pupuntahan nila. Hindi na sila nagsagwan pa. Pinabilis ng Panginoon, andun ka agad. Pinakikita ng Panginoon na yung inyong pamamaraan na yan, para yan sa inyo, para matuto kayong sumunod at magtiwala. Pero kung tatanungin nyo, kaya kong gawin yan nang wala kayo at kaya kong gawin na mas mabilis pa sa inyo. Pero bakit tayo isinasangkot? Kumbaga sa salita, no? Bakit isinasama pa tayo ng Diyos? Dahil kailangan ng Diyos
Ibig ng Diyos na tayo matutong sumunod, piliin natin siyang mahalin para siya'y malayang tayo pagpalain. Dahil ang Diyos po hindi basta nagbibigay ng pagpapala na hindi naman po tayo nasunod. Kaya nga meron tayong principle sa Bible. Blessing if you obey, curse if you disobey. So the Lord showed He can provide for His own if He wants to. Hindi niya tayo kailangan. Sa gitna ng kanilang kasaganaan, di ba, ang dami nilang nahuling isda? Ang dami nilang nahuling isda. Sa gitna ng kanilang kasaganaan, hindi na ang Panginoon nangailangan ng kanilang tulong. Pahingi nga ako ng isda at ako'y mag-iihaw at ako'y nagugutom. Hindi. Pagdating nila doon, kasakasama nila yung kanilang yaman na isda. Pera kahulugan nun eh. Yung isdang yun, hindi man nakakainin lahat yun eh. Bebenta nila yun eh. Hanap buhay nila yun eh. Pera ang kahulugan nun, yung maraming isdang yun. So dala-dala nila yung kanilang kayamanan, yung kanilang laging plano, yung kanilang ambisyon makahuli. Lahat naman ng mga isda, ang laging pangarap, ang laging ambisyon. Pag kami pumalaot, pag uwi namin, puno ng isda ang aming bangka. Abay, kayang gawin ng Panginoon sa kanila. Isang hagis lang ng lambat. Pero pinakita ng Panginoon na kahit ang dami nilang daladalang huli, pagdating nila sa pangpang, abay, ang Panginoon nag-iihaw na ng isda, at meron pang tinapay. So, Jesus is our sufficient provider. Kaya pagdating nila dun sa pangpang, meron na silang pagkain. Kaya tignan ninyo, kaya silang pagpalain ng Diyos sa dagat. Bigyan sila ng pagpapala sa dagat. Kaya din silang bigyan ng pagpapala sa lupa. Land or sea, kaya silang bigyan ng Diyos. Ano pong prinsipyo dito? Huwag niyong iisipin at huwag nating iisipin, ito iniisip ng iba, na ang pagpapala at ang pagkita ng pera ay pagka ako'y nag-abroad. Aba, teka muna. Hindi po yung pag-abroad ang nagpaparami ng pera. Ang Diyos ang nag-uutos ng pagpapala. Ay, hindi ko sinasabing masama mag-abroad. Ang sinasabi ko lamang, kaya tayong pagpalain ng Diyos sa abroad, sa dagat, pumalaot ka, iwanan mo ang iyong bahay, iwanan mo ang iyong pamilya, pumalaot ka, go abroad. Kaya kang pagpalain ng Diyos doon. Pero pag uwi niya dito sa lupa, abay, ang Diyos meron na rin nakahanda. Kahit saan kayo magpunta, andoon ang Diyos. Oho. Kahit saan kayong bansa, tumapat, may katapat kayong langit. Ang langit wala lang dun sa Amerika. Pag tumingala tayo dito sa Pilipinas, may langit din. Ang Diyos pa rin ang in control. Kaya hindi tayo kanya-kanyang langit. Ha? Naalala ko tuloy yung kanta ng yung pag-ibig, sabi niya, aanhin ko pa ang yaman, kung ikaw ay akin na, aanhin ko pa ang langit, kung sa lupa'y narito ka na. Ano yung awit yan ng mga magsing-irog, mga love song yan. Pero tignan ninyo, di ba, masaya kayo pagka meron kayong, ito yung sweetheart mo, ang pakiramdam mo, para kayong nasa langit. Siguro kaya nagawa yung kantang yun eh. Kumbaga yung kaligayahan niya dito sa lupa, kumpleto, parang nasa langit. Kaya sabi niya, aanhin ko pa ang langit. Kung dito sa lupa ay narito ka na. At ngayon ko naintindihan, ang langit ko pala'y ikaw. Ikaw pala ang langit ko, Brother Aldrin. Ha? Ha, Paul? Ikaw pala ang langit, ha? Totoo yun sa mga nagmamahalan. Pag hindi pa nag-aaway. Pag nag-aaway, ayan na. Nagising na. Pero gano'n ang buhay. The Lord showed He can provide for His own if He wants to. And He can provide for us wherever we are.
God is able to bless us. He is our sufficient provider in the land or on the sea. Kaya kahit nasaan tayo, pwede niya tayong tugunan sa ating mga pangangailangan, huwag tayong lumihis sa kanyang kalooban. Kaya pag tinatawag ka to go abroad, go. Huwag kang matakot. Kung tinatawag kang magmisyon sa mas malayong lugar, go. God is able to provide sa laot. May mga tao, ayaw minsang pumalaot. Gusto yun nasa city. Malapit lang sa bahay ng nanay para pag walang makain, makauwi agad. Wag ganon. Hindi tayo tinawag ng kusina. Hindi kusina ang tumawag sa atin. Tinawag tayo ng Panginoon. Kaya maraming paraan ng Diyos. Sa dagat man o sa lupa, kaya niya tayong tugunan. Kaya huwag kayong matakot, mga minamahal. Pag kayo may panawagan, huwag kayong uurong-urong. Number 4. Verse 10. Look at verse 10. Verse 10. Itong isang maganda dito Look at verse 10. Verse 10. Ano nakalagay dyan? Jesus said unto them, bring of the fish which ye have now caught. Magdala kayo nung isda na nahuli nyo. Di ba pagdating nila doon, may isda na? Pero anong sabi ng Panginoon? Dalihin nyo yung nahuli nyong isda. Magdala kayo dito. Hindi ng Panginoon binaliwala yung kanilang effort. Yung pinagsikapan nila, punta sila sa laot, naghagis sila ng lambat, pinagtrabahuhan lang. Hindi ng Panginoon binaliwala yon. Mula dun sa, sino nagbigay ng isda sa kanila? Ang Panginoon din. Ngayon, hinihingi ng Panginoon yung ibinigay ko sa inyong isda, yung ibinigay ko sa inyong pagpapala. Mula dyan ko din kayo hihingan ng inyong dadalhin sa akin. Ayan, nakalagay yun. Bring of the fish which ye have now caught. Dadalhin nila. Kukunin nila yung mga nahuli nila, dadalhin nila sa Panginoon at iihawin nila. Dalahin ninyo. Mula sa ibinigay ng Panginoon sa atin. So that's number 4. God gave them something so that they have something to bring to Him. Kayo at saka ako, sila ay binigyan ng Panginoon ng kanilang tatanggapin upang mula sa kanilang tinanggap, meron silang dadalahin sa Panginoon. Kaya meron tayong tinatawag na offering. Amen? Yan ang dala-dala natin. Saan galing ito? Abay, tinanggap ko rin to Saan galing yung tinanggap ko? Ay, di galing din sa Kanya. Mula dun sa tinanggap ko, magdadala ako. Hindi naman niya pinadala lahat ng isda magdala kayo ng isda niya. Prinsipyo ng Bible, hindi ako hihingi sa iyo nang hindi kita muna binigyan. Dahil sa totoo lang, walang anumang tatanggapin ang sino mang tao malibang ipagkaloob sa Kanya sa langit. Di ba yun ang kalagay sa Bible? A man can receive nothing except it be given him from above. Wala tayong tatanggaping anuman. Anak, bahay, buhay, hininga, talino, trabaho, kaibigan, asawa. Wala kang tatanggaping anuman. Malibang ipagkaloob sa iyo mula sa langit. So Jesus gave them something so that they have something to bring to Him. Kaya huwag po tayong manghihinayang, huwag tayong magkukripot sa Diyos. Huwag tayong magtitiwala dun sa kapirasong pera na kapag hindi ko ito binigay, may extra akong panggastos. Sinong nagsabi sa iyo na sasapat ito sa pangangailangan mo? Hindi ito sasapat. Ipagdamot ko ito sa Diyos, manghinayang ako, akala mo ba itong perang ito magiging sapat para mabuhay ka? Hindi. Bigyan lang kita ng sakit, dilaglag lahat yan, nagkautang ka pa. Sakit lang yon ha? Paano pa kung patayin kita? Tanggalan kita ng hininga, ano nangyari dyan sa hawak-hawak mong yan? Di mas malaki na wala sa'yo. Kabait-bait na ng Diyos, lulukuhin pa ng tao.
Kabait-bait na ng Diyos pagdadamutan pa ng tao. Tayo yan ha, tayo yan. Wala akong tinutukoy na iba. Tayo. Huwag na tayong tumingin sa kapitbahay. Tayo na, yun sarili na lang natin. Tingnan natin. Huwag na tayong tumingin sa katakatabi. Huwag kayong lilingon. Tingin kayo sa sarili ninyo. But Jesus gave them something so that they have something to bring to Him. Na kung hindi ng Diyos sila binigyan ng instruction, wala silang huli. Tapos ngayon nakahuli ka, ay tsaka ka magdadamot sa Panginoon. Hindi matino isip. Panglima, last. Look at verse 11. Verse 11. Verse 11. Ano nakalagay? Verse 11. 21:11. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes. Binilang 153. 153 na ang lalaki siguro. Kasi mapupunit ang lambat. Siguro ang lalaki ito, hindi ito basta tilapia. 153 isda, mapupunit ba lambat? Na tilapia. Kaya hindi lang ito tilapia. And for all, there were so many, yet was not the net broken. So in verse 11, kukumpire natin sa verse 6. 21:11, binasa natin, hindi na punit. And look at verse 6, 21:6, ang sabi diyan, and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. So inihagis nila. Paghagis nila, nakahuli sila na ang lalaking isda, ang dami, 153 na malalaking isda, at hindi na punit ang kanilang lambat. Why? They did it in obedience. Ang Diyos pa rin ang nag-iingat ng ating pagpapala para hindi mawala. Naalala niyo ang Israel? Sabi ng Panginoon, hindi kayo nagtatides, hindi kayo nag-o-offering. Sa Israel to Hindi kayo nagtatides, hindi kayo nag-o-offering, bubutasin ko yung lalagyan ninyo. Bubutasin ko yung lalagyan ninyo. Marami kayong nakuha, pero kaunti lang ang inyong iuwi. Bakit? Bakit kulang at kulang? Bubutasin ko yung inyong lalagyan. Yung isa. Pangalawa, sabi niya, ninanakawan ninyo ako, padadalan ko kayo ng mananakmal. Padadalan ko kayo ng mga salot. Sa Israel yan, ginawa niyan, under the law. Sa ating ngayon, sa bagong tipan, ang Diyos na mamalo. Kung paano naman niya gagawin, bahala ang Panginoon, siya nakakalam. Pero, makikita natin na ang Diyos pa rin ang nag-iingat ng ating pagpapala upang hindi mawala. Totoo ba yon? Kaya ba ng Diyos ingatan yung ating pagpapala para hindi tayo salutin, tuloy-tuloy ang pagsagana, tuloy-tuloy ang paglago, tuloy-tuloy ang tagumpay? Kaya ba ng Diyos dalhin? Basahin natin. Job chapter 1 and verse 10. Job 1:10. Alam na alam ito ni Satanas. Alam ito ni Satanas. Ito ang nakalagay. Lagay natin. Okay. Has not thou made, sabi ni Satanas, Satanas nang nagsasalita dito, patungkol kay Job. Kasi sabi, pinagmamalaki ng Panginoon si Job. Pinagmamalaki niya. May nakita ka bang katulad ni Job na masunurin sa Diyos, natatakot, na ayaw gumawa ng kasalanan at masipag sa kabay? Nakakita ka ba ng katulad ni Job? Sabi ni Satanas, kaya lang naman niyang gaya nagtatapat kasi pinagpapala mo. Ito ang sabi niya, has not thou made an hedge or bakod, protection, yan po yung invisible wall of protection, has not thou made an hedge about him? Pinalibutan mo siya ng bakod binakuran mo si Job, and about his house, and about all that he had, on every side. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Kaya tinawag siyang the greatest man of the East. Pinakamayaman, kumbaga siya ang Bill Gates nung panahon nila. Kumbaga sa Pilipinas, siya ang ating Manny Villar. Parang gano'n, ano? Iba naman si Manny Villar. Iba naman si Job. Magkaiba yata sila ng gawa
Ito. Yan o, maliwanag. Alam ni Satanas, sabi niya, kaya hindi ko masaling-saling yan, mga pagpapala ni Job. Abay, binakuran mo eh. Pati pamilya niya, binakuran mo. Pati lahat ng kanyang ginagawa, naroon ang kamay ng pagpapala mo. Kaya anong sabi niya sa verse 11? Tingnan nga natin ang 11. Ano nakalagay? Yan. Put forth thine hand now and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Subukan mong alisin yung kamay mo ng proteksyon. Subukan mong iuuro yung kamay mo ng pagpapala kay Job. Tignan mo. Kung hindi kagaya din niya ng ibang tao, susumpain ka rin yan. Sasalita din niya ng, ikaw pa. Nagtatapat na nga ako sa'yo, ginanito mo pa buhay ko. Ay, ganyan ang mga salita ng mga tao eh. Kaya ang maling pagsunod ay nagiging daan ng hindi buong pagpapala. Kaya napunit yung kanilang lambat nung una. Yung pagpapala, nakakaalpas, nakakawala. Ano? Pero sa buong pagsunod, hindi nasira ang kanilang lambat. Bakit? Pero protektahan ng Diyos para hindi mawala yung kanilang pagpapala. So anong layunin ng Diyos? Bakit hindi natin makamtan ang tagumpay at ang pagpapala ng tuloy-tuloy? Minsan man nagtatanong kayong gano'n, Lord, bakit parang sila tuloy-tuloy ang pagpapala? Parang walang tigil ang pasok ng pera. Parang bakit sa amin, parang ang bunganga ng pasukan ng pera, ang liit. Ha? Bakit sa kanila parang walang humpay? Anong layunin ng Diyos? Bakit hindi natin makamtan ang tagumpay? Okay? Bakit natatanong natin ang Diyos sa kabila ng ating pagtatapat at pagsisikap? Naroon yung paulit-ulit na kabiguan. Kasi minsan yung nagiging tanong, kahit sa Bible, nagiging tanong yan eh. Kaya paulit-ulit ang kabiguan, tandaan po nating lahat. Kapag ang kabiguan at problema sa inyong buhay ay paulit-ulit, hindi laging ang ibig sabihin, pinapalo tayo ng Diyos. Pwedeng pinapalo ng Diyos. Kaya ang tatanungin mo, meron ba akong ginagawang kasalanan? Posibleng ako'y pinapalo. Kung may ginagawa kang kasalanan. Ngayon, kung alam mo naman, Lord, wala naman akong ginagawang kasalanan. So, hindi palo yan. Ang tawag dyan, pagsubok. Pag wala kang ginagawang kasalanan, meron kang ginagawang kabutihan. At sa paggawa mo ng kabutihan, ikaw ay susubukin ng Diyos. Kung iyong paggawa ng kabutihan ay tunay o dahil ikaw ay tumatanggap ng pakinabang sa Diyos. Di ba meron tayong kasabihan? Nung ako'y mayaman, marami akong kaibigan. Nung ako'y maghirap, nangawala ang mga kaibigan ko. Bakit? Ibig sabihin, yung mga kaibigan mo sa panahon ng iyong kaunlaran, hindi tunay na kaibigan. Ang tawag natin dyan sa salitang Tagalog natin ay mga linta. Sisip-sipan ka lang ng dugo, kukunan ka lang ng pakinabang. Pag wala ka ng pakinabang at busog na siya, bibitaw na. Hindi ka mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, yung pakinabang niya sa iyo. Oh, di ba may ganyan din mga kumpanya? Habang kayo nagtatrabaho, dito ka. Pero pagka hindi na kita pakinabangan, layas. Wala ka nang tatanggapin dito. Di na kita kailangan. Papalitan na kita. Kahit ayaw mo pang tumigil, kahit kailangan mo pa ng trabaho, papalitan ka na. Bakit? Hindi ka naman talaga ganun pinahalagahan. Sa Panginoon, hindi po ganun. So, kung kayo po yung nagtatapat, tayo sumusunod, may nangyayaring patuloy ulit-ulit na ganyan, ibig sabihin, naroon pa tayo sa time frame ng Diyos ng kanyang testing period. So, meron yung time frame. Kung gaano yung kahaba, ang Diyos ang nakakaalam. Kaya, tuloy-tuloy ka lang sa pagtatapat, huwag mong babaguhin yung pagtatapat, paglipas ng time frame, ng testing period, blessing ang kasunod niyan. Kagaya ng nangyari kay Job. Di ba? Ang dami niyang testing. After na mapagtagumpay niya, tapos na yung time frame, napatunayan na niya kay Satanas na, kita mo, hindi lahat ng tao sumasamba sa Diyos dahil lamang ng pengi noon. Di ba? May mga taong sabi sa kanilang girlfriend bill mo ko noon, bill mo ko niyan. Meron namang mga taong napunta simbahan dahil pengi noon, hindi Panginoon. Masyadong islang yung pagkatawag, Panginoon. Imbis na Panginoon Ha?
hingian lang ang Panginoon. Pag wala nang mahingi, ayan, balik sa mundo, magsusugal na uli yan, magiinom na uli yan, maninigirilyo na uli yan. Wala talagang Panginoon. Talagang kaya lang nalapit sa simbahan dahil nga pengi noon. Kaya paulit-ulit ang mga kabiguan, mga kapatid, kung kayo nagtatapat, hindi dahil kayo pinapalo, kundi dahil kayo pinupurify. May tamang panahon ng Diyos na inilaan na siya ang tanging nakakaalam hanggang kailan niya pararanasin tayo ng pagsubok, pero ibig niyang makita nating hindi nagbabago ang ating pagtatapat sa Kanya. Kaya kapag dumating ang mga gabi o isang gabi ng kabiguan at kayo nasa pagsunod, tandaan po ninyo, naroon kayo sa paraan ng pagpapalang susunod. Dire-diretso lang tayo. Maraming Diyos, salamat po marami sa biyaya mo sa amin. Salamat po sapagkat may mga aral sa buhay na nangyari nung una na applicable sa aming panahon na sa lahat ng bagay ang mga nagtatapat, hindi mo pababayaan. Lagi naming aasahan na kung kami marunong magtapat, lalong tapat ang Diyos na nangako. Kaya hindi po mapapasubalian, hindi mababali ang iyong pangako. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, at hindi pagkukulangin kahit kailan. Salamat po ng marami sa buhay ng inyong inilagay sa inyong salita. Bless you po ang bawat isa. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Tayo po tumayong lahat. Aawit po tayo. Awit po tayo, mga kapatid. Umawit po tayo. Yes. Awitin natin yung tungkol sa pagpapala ng Diyos. Anong? Tungkol sa blessing. Ha? Showers of blessing. Showers of blessing. There shall be showers of blessing. First stanza lang. First stanza. There shall be showers of blessing. Yan. Ito'y promise eh. Promise. Everyone, sing with us. There shall be showers of blessings. There is the promise of love. There shall be seasons of refreshing sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Hilingin natin. Brother Mark, alika. Diyan, Mark. Pasalamatan ng ating mga kaloob. Mga kapatid. Soundcheck. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po'y lumalapit, Panginoon, sa gabi pong ito, sa inyo pong dakilang presensya. Pa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga anak na narito ngayong gabi, upang, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan sa inyo, magkasama-sama, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ng mga papuri, ang lahat ng aming ginagawa, pag-awit, pagkakaloob, Panginoon, ay para po sa iyong kapurihan, Panginoon. Po, Maraming amen. salamat po sa inyong mga anak, na kung saan, Panginoon, nagiging mapagpatuloy, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa Amen. kabila, Panginoon, mga kawalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang biyaya sa bawat isa, Panginoon. Nagtulad po ng mensahe, Panginoon, dapat, Panginoon, mas lalo kaming magtiwala sa mga gagawin mo sa aming buhay, Panginoon. Amen. Hindi kami magtiwala, Panginoon, sa anumang kakayanan na meron kami, kundi sa pamamagitan, Panginoon, ng inyo pong dakilang kapangyarihan, Panginoon, ang mga bagay na imposible, Panginoon, ay mapapangyari, Panginoon. Yes, po. Hindi sa aming kakayanan, kundi ayon sa inyo pong kakayanan, ay pagkakaloob po sa bawat Amen, isa. po. Dalangin po namin ang kaloob sa gabing ito, Panginoon, mga magbibigay, Panginoon. Ikaw po ang siyang nakakakita ng bawat puso, Panginoon. At ikaw po ang siyang magbalik ng mga pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Sa Amen. pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Nakakaupo na po. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Count your
Amen. Shall we all stand up, please? And let us close in prayer. So, Sunday, let us be here. Kung may maimbitahan, sikapin natin mag-invite. Yung pong mga kapatid natin na kayo'y available, tumulong, araw-araw, mayroon po dito pwedeng gawin. Pwede kayo mag-volunteer, tumuwang po dito. May mga nagtatrabaho naman talaga ng mga professional. Kaya lang, kailangan ng mga magliligpit, maglilinis, mag-aayos, ganun-ganon. So, kung meron kayong time bukas ng umaga, bukas ng hapon, be here para may makatuwang po yung ating mga kapatid. Hilingin natin si magwakas sa atin. Brother Cedric, alika, ikaw magwakas sa panalangin ngayong gabi. Pag-pray natin yung mga ikakasal. Sama mo sa prayer, Brother Cedric. Ilan yung mga ikakasal natin? October, November, December. Oo, na hindi pa mag-rapture, matuloy yung kasal. Alam nyo, pinakamasayang okasyon niyang kasalan. Kaya ang Panginoon mismo, nung may kasalan, dumalo siya sa kasalan. Talagang pinarangal ng Panginoon ang kasalan, kaya siya dumalo. Kinikilala niya ang talagang kasalan. Talagang blessing ito ng Diyos. Okay, sa pag-pray mo, yung mga ikakasal din ngayon, yung mga may sakit. Sige, kapatid. Yes. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sa matagumpay na panambahan po ngayong gabi. Maraming salamat po. Dinala niyo po kami ng ligtas po rito. Kami po'y makaganap kahit sa maliit na bagay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong ginamit upang magbahagi po ng inyong salita. Naway dalhin po namin ito, hindi lamang po sa linggong ito, kundi po hanggang sa dulo po namin buhay. Pinapalangin din po, Panginoon namin ang pag-iingat sa bawat isa, lalo po sa panahon po ngayon na kami dumaranas po ng matinding bagyo, Panginoon, ang malakas na hangin, naway inyong panginain, Panginoon, upang maging ligtas po ang lahat, lalo po mga bumabiyahe, lalo po nasa malayong lugar, at mga nakakaramdam, Panginoon, ng matinding pagbaha. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan. Pinapanalangin po, Panginoon namin, lahat po ng nakakaramdam po ng mga panghihina po ngayon, palakasin niyo po ang kanilang espiritu, Panginoon. Amen. Gayon din po, Panginoon, sa mga physical na nararamdaman, mga panghihina, Panginoon, bigyan niyo ng kagalingan ng bawat isa. Yes po. Mula po sa kahit simpleng sipon, paggubo, hanggang sa mga matitinding pong sakit, kayo po ang humingi po sa amin upang magkaroon po ng mas malakas na resistensya at malabanan po at makarecover at patuloy po magamit sa inyong gawain, Panginoon. Pinapanalangin rin po, Panginoon, namin ang mga kapatiran po namin na ikakasal po sa mga susunod na buwan, mga linggo. Amen. Kayo po ang patuloy na gumabay po sa kanila, bigyan ng kalakasan ng loob, ng katatagan, Panginoon, lalo po sa preparation. Alam po namin na hindi biro po ang pagpreprepara para po sa kasal. Pero sa inyo lamang po kami tumitingin at umaasa, Panginoon, sa lahat ng provisions na matugunan po. At kayo pa rin po ang maitaas, Panginoon, sa mga ganitong achievements po namin po sa buhay, Panginoon. Makita po ng mga ng lahat ng tao na ang tanging pong paghanda na aming kakailanganin, Panginoon, ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Ano man pong aming gawin sa aming sariling kakayanan, Panginoon, ay wala pong mararating kung hindi niyo po ito lulubin, Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang pag-iwaiwalay ngayon. Ingatan niyo po kami at itiligtas sa aming tahanan hanggang sa pagbalik po namin sa panambahan po susunod. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. And all the people say amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. Sa naka-online, salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Sumayin niyo ang biyaya, pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Amen.